Magandang araw, good day po. Kumusta ang lahat? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan ngayong araw. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, maaari po bang mag-subscribe po? Broadcasters Viewpoint. Yan. Para po lagi tayong updated. Ano po? Maraming salamat po. Kumusta ng lahat? Matapos mga kababayan ang ginawang malawakang kilos protesta, kumusta na ang ating mga demand? Ano po? Narinig po ba? Sana po narinig ng kinauukulan ang lahat ng mga hinanaing at sigaw ng bayan. Ano po? Kumusta rin ating mga kababayan abroad? Magandang araw sa ating lahat. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Ano po? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na napasama sa medyo kunting gulo ng kilos protesta. May mga nasaktan po, may napalo. Ano po? Yung iba, iwan ko lang kung hindi ba yun sila mga malugba. Ang kanilang sinapit. Kasi sa nakikita ko mga kababayan, medyo hindi ganun. Ano po? Dapat ang mangyari mga kababayan. Yung iba gusto nila ng ganun na klase. Pero marami namang gusto mga kababayan ng sana po matiwasay. Yung bang protesta na hindi po marahas. Ang problema, nahaluan nga eh. Ewan ko lang kung sino nag-organize. May grupo na ayaw nila yung marahas na klaseng kilos protesta. Merong grupo na gusto nila mga kababayan talagang gulo. Hindi may mga nasaktan. Ano po? Ngayon, paano yan? Di ba po? Ay, nako. Ito po ba ay umabot sa ating mga kinauukulan? Yan po ang tanong. Kung nakaabot sa kinauukulan, ang ating katanungan, ando din po ang aksyon nila ngayon. Kasi po, sa palagay ko, may mas malawak pa po siguro ng mga kilos protesta sa darating na mga araw hanggat hindi mga kababayan mapanagot yung mga taong dapat mapanagot. Ano po? Kasi po, hindi naniniwala ang taong bayan na hanggang sa resignation lamang doon sa mga sinasabi nilang dapat po managot. Ano po? Pag-usapan natin mga kaibigan itong sagutan ngayon between Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte at ni Congressman Bini Abante. Congressman ba? Congressman, no? Kasi po, question ni Congressman Bini Abante kung nasaan na ba daw yung 51 billion pesos na flood control ang sinabi. Inamin ni Congressman Pulong Duterte na during the time ng kanyang administrasyon, ng kanyang tatay, nagkaroon siya ng ganong kalaki mga kababayan na budget, pero hindi pala lahat flood control. Kung nakikita ninyo, ayan ipapakita ko sa inyo mga kababayan, yung mga project pala na natunguhan yan, yes, may flood control. Ano po? Pero nahati-hati po pala yung halaga na yon sa mga project na talaga dito sa lungsod ng Davao mga kababayan ko. Halimbawa na, ayan makikita yan. Mga kababayan, yung coastal road dito sa first coastal road of Davao City mga kababayan, ang layo niyan almost boundary na yan ng Davao del Sur area. Nasa Toril area na yan sa southern part of Davao City papuntang northern part of Davao City. Ano po? Dumaan sa coastal, tapos ang haba pa niyan. Kabahagi mga kababayan sa 51 billion pesos yan na coastal road mga kaibigan, at hanggang sa ngayon continuous, walang putol yan. Walang putol ang trabaho niyan mga kaibigan. Until now, continuous ang trabaho nila mga kaibigan sa ating nalaman. Ano po?
yung kabahagi ng 51 billion, meron pang mga bypass road, mga kababayan, na medyo mahaba-haba rin. Ano po, kung hindi po ako nagkakamali, 4 lanes road na merong medyo mahabang tulay, mga kababayan, ang ginagawa nila. From northern part also of lungsod ng Davao to southern part of lungsod ng Davao. Ano po? At meron pang mga flood control, mga kababayan, na nasa first district yung pinag-uusapan, no? Kasi hinanap, mga kaibigan, ng 51 billion daw. Nasaan daw 51 billion, mga kababayan? Kaya sagot ni Pulong, kung kayo'y nagduda, puntahan ninyo ang DPWH. Sabi niya, matagal ko nang sinabi sa inyo, punta kayo sa DPWH, sa district office, kunin ninyo lahat. Nandoon ang makapal na libro na nandoon lahat ang report ng project, mga project na yan. At sa mga project na yan, doon sa librong ganun kakapal, may mga address at pwede namang puntahan nyo yung mga lugar talaga, mga kababayan, kung nasaan yan, yung mga litrato doon sa libro na yun na nai-compile, mga kababayan, ng DPWH. Eh, sabi niya, you can go to DPWH, i-check ninyo, and you can have your ocular inspection doon sa mga address ng mga project na yan. Kaya hamon ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, kang Congressman Bini Abante, pwede naman kayo pupunta ng Davao City. Eh kung ibigay sa ano ba yung independent investigating body, kung may sama yung kanila, kasi parang may sama 10 years backward daw ang may pasama, pwede naman silang pupunta ng Davao City. Sabi ni Congressman Pulong, para makita talaga, mga kababayan, kung saan na ilagay yung hinanap ni Congressman Bini Abante. Kaya sagot ni Pulong ay baka siguro yung flood control ninyo sa Maynila, baka kasama yan sa sinabi ni Mayor Isko Moreno na ang daming mga project sa buong Manila na kasama doon, mga kababayan, ang legislative district ni Congressman Bini Abante, baka napasama doon yung mga project na may mga problema. Yun ang hamon niya. Sige, punta kayo ng Davao. Para bang, sige, you challenge me about yan sa 51 billion na sinabi ninyong flood control. Hindi naman flood control lahat, mga kababayan. Hindi lahat flood control yan. Kabuuan hanggang ngayon, ginagawa pa nga yung Coastal Road, mga kaibigan. Hanggang ngayon, walang putol na ginagawa yung bypass road, mga kaibigan, from north to south. Pwedeng hanapin. At yung flood control talaga na nandyan sa tinatawag dito, mga kaibigan, na Davao River, ilang kilometro yan hanggang sa Bukana, yung labasan ng tubig po. Yung ang tawag dyan, yung labasan ng river papuntang dagat na, from there hanggang ilang kilometro yan, mga kababayan, na ginawa na flood control. At hindi simpleng flood control. Ang dating is parang mini park beside the river. Ayan, parang park beside the river, mga kababayan, ang dating makikita. Ayan, mas maganda na yung makita ninyo, mga kaibigan. It's a park beside the river. Kasi yung ginawa na flood control, ginawang parang may mini park dito sa gilid. May mga walkway, mga kababayan, napakaganda. May mga may mga solar lights pa yan . Hindi kagaya sa mga flood control, mga kaibigan, na controversy ngayon, na wala talagang flood control. Kung meron man, mga kababayan, substandard, biyak-biyak. Ang mas masakit pa, wala pa talaga, ghost talaga.
Kaya ngayon, hamon para kay Congressman Bini Abante. Pumunta ka ng Davao City, sabi ni Kong Pulong. Maghingi ka ng assistance sa DPWH para makita mo, tingnan mo yung ganung kakapal na libro nung na-implement nila ng mga proyekto, may mga address doon, may mga picture talaga doon, puntahan yung mga area na yan kung baka linaro lang nga ng picture, ano po, para makita talaga. Diba po? So, ayan, hamon kay Congressman Bini Abante. Ang hamon din naman ni Congressman Pulong Duterte, doon kay Congressman Abante, ipapakita mo rin yung mga flood control projects ninyo. Baka kasama doon sa sinabi ni Mayor Isko Moreno. Di ba po? Baka napasama doon. Kasi ang report ni Mayor Isko Moreno, kung hindi ho ako nagkakamali, ang Metro Manila may 6 legislative district. Doon sa 6 legislative district, napasama doon ang distrito ni Congressman Bini Abante. Basta ang sabi ni Mayor Isko Moreno, lahat ng congressional district sakop ng Manila, mga kababayan, may mga flood control, may mga issue ang flood control. Yun ang tanong ni Congressman Pulong. Baka ikaw ang mapasama sa investigasyon dyan. Yun ang sabi ni Congressman Pulong. O sige, ito na lamang siguro. Mas maganda na ito. Magandang hamon yan. Para, kumbaga, fair play. Ano po, Congressman Bini Abante. Ito, magandang hamon eh. Para wala na tayong tulakan eh. Walang siraan. Ano po, ipapakita kung sino talaga ang merong mga kalukuhang ginagawa dyan sa mga flood control. Sabi ni Kong Pulong, yung sa kanya, 51 billion. Yes, meron talaga. Pero papakita ko sa inyo ang mga project dyan. Ang kanyang accomplishment. Okay? Lahat ma-identify kung saan siya nalagay ang mga project. Ngayon, ang hamon naman ni Kong Pulong, ipapakita mo rin sa inyo. Kasi si Mayor Isko nagsabi na sa Metro Manila, sa Manila, ano po, sabi ni Mayor Isko na lahat ng legislative district na napasakop sa kanyang lungsod na may mga flood control, ang iba hindi mahagilap, ang iba, kung mayroon man, substandard, at ang iba, hindi pa tapos. Samantala, ang record, fully paid na. Paano yun? Sino ngayon ang nagluloko ng taong bayan? Yan ang mga tanong. Di po ba? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. And paki-share naman, like and follow. Ano po? Huwag kalimutan din i-hit ang bell button para lagi po tayong updated.